Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa hindi inaasahang hakbang, nagbitiw si Vice President Sara Duterte mula sa kanyang posisyon bilang kalihim ng Department of Education or DepEd. Habang ang administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte ay nagbigay ng mga paliwanag tungkol sa kanyang pagbitiw, mariing isiniwalat ni Senador Quezon Escudero ang tunay na dahilan sa likod ng kontrobersyal na desisyon na ito. Ayon kay Quezon, ang pagbitiw ni Duterte ay hindi simpleng desisyon lamang na nagdulot ng personal na kadahilanan o karinawang pagbabago sa gabinete. Sa halip, ito ay ugat ng malalim na hidwaan sa loob ng administrasyon. Malinaw na may mga tensyon at hindi pagkakaunawaan na nag-ugat sa mga pulisya at direksyon na nais tahakin ng DepEd, wika ni Escudero sa isang panayam. Dagdag pa ni Quezon, may mga ulat na si Duterte ay nakaramdam ng kawalan ng suporta mula sa palasyo sa ilang mga kritikal na issue na may kinalaman sa reforma sa edukasyon. Hindi ito simpleng usapin na personal na desisyon. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng hindi pagkaunawaan at pagkabiko ng na suportahan ng mga reforma na nais ni VP Sara na ipatupad ani ni Quezon. Samantala, nananatiling tahimik si Duterte tungkol sa eksaktong detalye ng kanyang pagbitiw, ngunit nagpahayag siya ng pasasalamat sa mga nakasama niya sa DepEd at tiniyak na magpapatuloy siya sa pagsiserbisyo bilang pangalawang pangulo ng bansa. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni VP Sara Duterte, ang aking desisyon ay bunga ng masusing ninilay-nilay at konsultasyon. Naniniwala kong ito ang tamang hakbang upang mas mapagtuunan ko ang aking mga tungkulin bilang pangalawang pangulo. Gayunpaman, sa kabila ng mga pahayag mula sa administrasyon ni Kuting, nananatiling palaisipan sa publiko ang tunay na kaganapan sa likod ng pagbibitiw ni Duterte. Maraming mga eksperto ang naniniwalang ito ay magdudulot ng malaking epekto sa kasalukuyang pamahalaan at sa direksyon ng mga programa sa edukasyon ng bansa. Habang patuloy ang mga espekulasyon, nananawagan si Escudero ng mas malinaw na at transparent na pagpapaliwanag mula sa palasyo upang maibsan ang mga agam-agam ng publiko. Ang transparency ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Ang pagbibitiw ng isang mataas na opisyal tulad ni VP Sara ay hindi dapat baliwalain at nararapat lamang na malinaw na ipaliwanag. Dagdag pa ni Quezon. Sa ngayon, nagtalaga na si Pangulong Kuting ng pansamantalang mamumuno sa DepEd habang naghahanap ng permanenteng kalihi. Patuloy na binabantay ng publiko ang mga eksperto ang mga susunod na hakbang ng administrasyon kaugnay sa isyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. So, ine-expect na ni Chis Escudero na magre-resign si Sara Duterte buhat nung bumanat si Tatay Digong, no? Ganon din to si Barry Gutierrez. Ang pinalalabas nila, bumanat na si Sara Duterte. Dapat nga may delikadesa siya. Dapat noon pa nag-resign na, no? Parang ang pinalalabas nila out of the blue, walang kaabog-abog, biglang bumira si President Duterte. No, yung parang nagising isang umaga. Puta, banatan ko kaya tong BBM na to, trip ko lang. Ganun ba yung gusto nyong palabasin? Na pinagtripan lang ni Pangulong Duterte, isang umaga nagising, masama ang gising. Biglang binanatan si PBBM, no? Tama lang po natin ha, kasi kamakailan lang yan. Wala pang isang taon pa lang yan eh.
taliwas sa gusto nyong palabasin, may dahilan kung bakit bumira si Pangulong Duterte. In fact, nung una po, nananawagan pa si Pangulong Duterte na suportahan natin si Pangulong Marcos. No? Tapos na eleksyon eh. Suportahan na. Yang papanawagan, tandang-tanda ko yan eh. Yang panawagan na yan ni Pangulong Duterte. Yung tapos na yung eleksyon, yung nanalo na. Very supportive po. Lahat po na magkakapatid na Duterte. Eleksyon pa lang. Very vocal po. No? Very vocal po yung magkakapatid na Duterte sa pagsuporta kay Bongbong Marcos. Nagsimula po na bumira yung mga Duterte nung pinasama ninyo, binanatan ninyo, pinagmukha nyo magnanakaw si Sara Duterte sa confidential fund. Sinimulan ng mga kaalyado ni Martin Romualdez, no? Ang Kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez, binanatan niyang confidential fund, dehin bokiki si Pangulong Marcos. Nakarating sa Senado, binanatan din ng mga senador, dehin bokiki si Pangulong Marcos. Pinasama ninyo si VP Sara Duterte, pero yung Kayuni team, no, yung kwento po niyan, sa totoo lang po, ibalik lang natin ng konti, no? Ibalik lang po natin kasi pinalalabas yung reaction eh. Yung reaction na ng mga Duterte. Alangan namang, di ba? Alangan namang hindi pumalag yung mga Duterte. Pinagbibintangan ninyo na magnanakaw yung Vice President ng Pilipinas. Alangan namang thank you very much po sa pagbibintang ninyo. Mga kaalyado, pamumuno ng pinsan nyo. Ganun ang gusto nyo marinig. Maraming salamat po at pinasasama nyo yung aking anak. Yun yung gusto nyo marinig sa former president. Hindi po nagsalita in defense ni Sara Duterte itong supposedly Kayuni team niya. Kaya po napilitan si Tatay Digong pati mga kapatid, no, na magsalita laban dito sa pamahalang ito. Huwag niyong babaliktarin Chis Escudero at Barry Gutierrez. Huwag niyong babaliktarin na nagpasimula ng lahat mga Duterte. In fact, very supportive na yung mga Duterte. Anong gagawin nyo? Pinasasama nyo si Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, humingi ng pondo si Sara Duterte. Binigyan ng Pangulo ng Pilipinas. Ikaw na nagbigay, no? BBM, ikaw na nagbigay. Tapos mga kaalyado mo bumira. Pinsan mo ang bumira. Mga kaalyado mo sa Senado. Tapos palalabasin ito ni Quezon na gentleman waiter. Gentleman daw siya eh. Gentleman waiter ni First Lady. Palalabasin mo na ang may kasalanan, ang naunang bumira, yung mga Duterte. Excuse me po. Sa totoo lang po tayo. Hindi naman ang paglilingkod mo. Kilay Chis Escudero. Yan ba ang servitude? Siya pa kagad ang unang no? Okay, tignan po natin. Tahasan po naming sinasabi sa inyo, no? Ikaw, gentleman waiter, Chis Escudero, tahasan namin pinabubulaanan yung sinasabi mo. No? Buhat ng bumira. Ang unang napilitan pong bumira ang mga Duterte in defense of Sara Duterte.
Wala nagtatanggol eh. Isolated eh. Matatag lang si Sara Duterte talaga eh. Hindi lang nila kayang gibain. Pero sa totoo, wala nagtanggol. Kinayang mag-isa. Hindi papayag yung pamilyang Duterte na api-apihin ninyo matapos nyong gamitin sa politika. Yang unit team na yan ay panggagamit ng Marcos sa pangalan ng Duterte. O mag-real talk tayo. Gentleman waiter. Yan ang magiging papel mo. Gentleman waiter ka na ngayon. Okay. Punta po tayo sa iba pang reaksyon. Hindi namin kayang tanggapin yan, no? Na yung mga Duterte ang nauna. Ano mahihitan nila sa pagbanat? Kaya nakaano kagad eh, nangunguna sa pagbibigay ng komento eh. Para magbigay siya ng na okay. Ito po, ituloy natin yung kay Barry Gutierrez. Kung delikadesa, curious siya bakit ngayon nag-resign eh. Kung dahil di kaya ang trabaho, dapat last year pa, nung lumabas ang iba't ibang problema sa edukasyon. May ibang bala kaya? O yan, sige, mag-isip kayo. Ang question ko, Barry Gutierrez, bakit natataranta ka? Taga-gobyerno ka ba? Ano ba papel mo sa gobyerno, Barry Gutierrez? Bakit ka nagugulat? Bakit natatakot ka kung may balak o wala si Sara Duterte? Simple lang po ang balak. Simple lang po ang magaganap. Magkakaroon na, lumantad na, lalantad na ang leader, ang pinakamalakas na leader ng oposisyon na nagngangalang Sara Duterte. Ibig sabihin, kayo, sila Leni, burado na kayo. Kung hindi kayo kukunin, kung iitsipwera kayo nitong Marcos administration, wala na kayong silbi sa buhay. Di ba? Dahil lahat ng anti-Marcos, ito ang kikilalanin nilang leader. Kayo naman, hindi naman kayo pro-Marcos Romualdez na kayo, Barry. Nawalan na kayo ng identity, kaya ka natatakot. Nakakatakot talaga yun. Kasi ang lakas ni BP Sara eh. Maghintay-hintay lang kayo. Cool lang kayo. Cool. Bakit kayo kinakabahan? Di ba dapat nagdidiwang kayo? Ang tagal nyo nang pinanawagan na mag-resign na. Nung nag-resign, wala pa rin. Ito pa isa, Batang QC. Sa madaling salita, hindi talaga niya kaya ang trabahong nakaatang sa kanya. Kaya salamat sa pagbibitiw, sadyang kawawa ang guro at mga kabataan kung patuloy na ikaw ang hahawak sa ahensyang yan. Tindi, no? Alam mo yung mga guro sa Pilipinas, Batang QC, siguro bata ka pa, wala kang ideya, no? Ang mga guro sa Pilipinas, mahilig yan mag-rally. Yung mga samahan ng guro, kasi matatalino yan eh. Hindi pumapayag yan na inaapi-api yung mga teacher. Hindi pumapayag yan na inaapi-api sila. Lahat ng panahon nagrarally yung mga teacher. Sa panahon ni BP Sara Duterte, inuulit-ulit nyo lang eh. Akala nyo pag inulit-ulit nyo, mapapaniwala nyo yung tao na inutil si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Alam nyo, ang mga ginawa ni BP Sara, siya lang po ang nakagawa niyan. No? Inuna ni BP Sara yung kapakanan ng mga teacher. Alam nyo ba ang angal ng mga teacher? Alam ko yan kasi asawa ko teacher eh. At iba pa. Alam nyo ang pangunahing angal ng mga teacher?
Ang daming pinagagawa sa mga teacher. Labas sa pagtuturo. Kaya ang mga teacher, pagod na pagod. May uwi laging trabaho. Bakit nag-uwi ng trabaho ang mga teacher? Meron bang tinuturuan sa bahay yung mga teacher? Wala. Nag-uuwi ng trabaho mga paperworks. Yan ang kauna-unahang tinarbaho ni BP Sara. Tanggalan ng mga ibang trabaho. Ibalik sa classroom yung mga teacher. Hindi nyo alam yan. Batikos lang kayo ng batikos. Pero hindi nyo alam kung ano ang mga mahalagang ginawa ni BP Sara sa DepEd. Ikalawa, pinagbakasyon niya yung mga teacher. Never kung narinig na yung mga teacher ay nakapagbakasyon ng 1 buwan. Akala nating lahat, akala nyo lahat na walang kamag-anak na teacher. Pag bakasyon ng estudyante, bakasyon din ng mga guro. Hindi po. Bakasyon ng mga bata, nagre-report yung mga teacher anytime, patawag sila ng principal. Seminar dito, mag-aayos ng room. Mag-aayos ng room. Sa pasukan, malaking bagay po yan. Masisiyahan. Kung itutuloy ng susunod na DepEd, ang ganda po nun. Hindi nagagastos mula sa bulsa nila, pandekorasyon sa eskwela, sa mga room. Kaya nasa tamang landas po yung DepEd. Kaya lang, alam nyo naman dito, tinitiyak ko sa inyo yung susunod na DepEd Secretary, lahat ng mga ginawa ni Sara Duterte. Hindi na ipapatupad yan. Okay. Ano sinasabi mong kawawa ang mga guro kay Sara Duterte? Hindi mo mapipigilan yung mga guro na mag-rally. May narinig po ba kayo buhat nung naupo si Sara Duterte na DepEd na may nag-rally po mga teacher? Wala po. Patunay po yan na mahal siya ng mga teacher. Okay. Ang tanong ko lang, Batang QC, di mapangarap nyo na? Matagal nyo ng pangarap na mag-resign si Sara Duterte. Bakit galit pa rin kayo? Barry Gutierrez, bakit galit kayo? O natatakot kayo? Nung nag-resign si Sara Duterte, yun yung sinasabi namin. No? Kinukultan nyo yung utak nyo. Wala pong sinasabi si Sara Duterte. No comment si Sara Duterte kung bakit siya nag-resign. Pero kinakabahan kayo. Ganyang ka-powerful yung no comment. Kahit po si Castro, wala pong mayakag na teacher . Saan po nagrarally si Castro? Doon sa Machoper. Pero wala siyang mayakag na teacher nung panahon ni Duterte, ni Sara Duterte. Ito po ang sabi ni Castro. Sana mas maaga niya ginawa. Castro chides BP Duterte over DepEd's resignation. Mga taong walang kasiyahan. Hindi ba dapat kayo nagbubunyi? Bakit galit pa rin kayo? Nag-resign na. Gusto nyo yan. Bakit kayo galit pa rin? No? Bakit galit pa rin kayo? Ito pa isang galit. Asan yung mga galit? Leader of the opposition, proud pa ang mga coups. Proud pa raw tayo na si Sara Duterte ay magiging leader ng oposisyon. Ang tanong ko lang, bakit kayo galit? Di ba gusto niyo yan? Ito po ang nakakatawang mga dilawan at kakamping. Ano po sabi ni Richard Hayderian? FYI, won't mind if Lenny takes over as new DepEd Secretary after Sara resignation. After all, the former proved her competence through 6 years of isolation and limited budget. Richard Hayderian, no. And no confidential funds. Galing, no? Ini-endorse nyo kagad si Lenny. Ito pa isa, ini-endorse agad si Lenny.
Si Eklabu. Sabi ni Eklabu, due to Vice President Sara Duterte's resignation as DepEd Secretary, I humbly endorse Attorney Leni Robredo as the next DepEd Secretary. Do you agree with me on this? Antindi, no? Antindi ng mga sapaw nitong mga dilawan, no? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi pa po natutuyo yung tinta. Yung pirma ni VP Sara Duterte na siya ay nag-resign, pinipirmahan niya ang resignation. Nung nag-resign ako, pinirmahan ko. Hindi pa natutuyo yung tinta na resignation ni Sara Duterte. Nananawagan na kayo na ipalit si VP Leni, si Leni Robredo. Alam nyo, sana pagbigyan kayo. No? Sana pagbigyan kayo ni BBM. Alam nyo kung bakit? Para maging masaya po ang Pilipinas. Napakasaya. DepEd Secretary, ang galing po sa kwentahan yan. Magaling din po sa geography. Magaling din po sa mathematics. Saan pa ba yun? Yung mga transportation, engineering. Napakagaling din po niya sa engineering. Sakto po yan sa DepEd Secretary si BP. Kaya lang, ang payo ko lang sa inyo, wag naman kayong para naglalaway pa to si Eklabu tsaka to si Haiderian. Wag naman kayo masyadong magpakita na atat kayo. Gigil na gigil. Ano kaya mangyayari kung may inappoint at hindi si Leni Robredo ang inappoint? Magwawala kayo? Babanatan nyo? Science din pala, magaling din. Geography. Pucha, alam niya kung ilan ang bilang ng isla ng Pilipinas. Alam nyo kasi yung isla ng Pilipinas, no? Tinanong niya sa Miss Universe. 7,100 plus, give or take. Kasi pag sa Palawan meron nun Luli, lulubog lilitaw. Pag high tide, wala yung isla. Pag low tide, may isla. O Luli Island. Kaya po depende kung low tide o high tide. No? Kaya kayo naman masyado naman kayong inaapin nyo naman si BP Leni. Tama yung sagot ng asawa ni Aga Mulak nung in-interview siya sa Miss Universe. It depends if it is low tide or high tide. Yung laki ng dami ng ang ibig niya sabihin, minsan 7,100, minsan 7,110, depende sa high tide at low tide. Pero kay Leni Robredo, puta matindi. 1,700. Pag low tide, pag high tide, nawawala yung 7,000. Kay Arlene Mulak Arlene Mulak ba yun? Anong pangalan? Yun na nga. 7 lang yung nawawala Kay Leni Robredo, 7,000 Okay na okay po yan sa amin. Para naman po, alam nyo, malungkot na yung mundo natin Panay problema po. Mr. President, no? Panay po problema ang binibigay nyo sa pamahalaan, sa mamamayan pala. Charlene pala, hindi pala Arlene. Charlene Mulak. Mr. President, sawa na po kami sa pagbibigay. Pinoproblema nyo kami ng traffic, ng POGO, ng POGO, ng West Philippine Sea. Bigyan nyo naman kami ng sekretary na pagtatawanan naman namin. Talagang
Nakakatawa po yan. Nako, maniwala kayo sa akin. Nakinikinit ako na pag yan ng sekretary. Pero, ganun pa man, ano kaya Haiderian ang gagawin nyo? Mga pikon niya mga yan eh. Pag hindi na pagbibigyan, kasi mga isip bata eh. Kasi yung mga dilawan at kakamping, panay isip bata po yan. Kaya tiniti ako pag iba po ang inappoint, nako, magmamaktol na naman yung mga yan. Hindi na kami makikipag-unit team. Magsasarili kami. Si Shell Jokno na ang aming pambato. Putang tindi, no? Shell Jokno. Mr. President, patakbuhin niyo ulit si Larry Gadon. Para nag-uunahan sila ni Shell Jokno na pinakamaraming talo. Gawin na natin komedya na lang ang Pilipinas. No? Ilagay niyo yan si Leni Robredo ba? Tapos ang mga yusik niya si Castro. Si Franz Castro tsaka si Raul Manuel. Oh, 'di ba? Ganda po niyan. Saktong-sakto 'yan. Defense Secretary Leni Robredo. Mga yusik mo si Manuel tsaka si Franz Castro. Masaya po ang Pilipinas kasi may katatawanan tayo eh. Ang presidente pa po ng Southeast Asian nation, mga DepEd secretary si BP Sara. Siyempre malilipat 'yun sa susunod, 'di ba? Si Leni Robredo magiging president ng Southeast Asia. Tuturuan niya isa-isa yung mga 'yan. Ang saya siguro. Okay, ano po epekto, no, ng pagre-resign ni BP Sara? Ito po, may maganda po sinabi ito si Harry Roque. BP Sara has just resigned as DepEd Secretary and as Vice Chair of NTF-ELCAC. Unit team has formally been dissolved and she has just become the leader of the opposition. The line has been drawn. The Philippines finally has a real leader onward to transparency, accountability, peace, and security. Let's redeem the Philippines. Talagang positive po, no? Napaka-positive po ng pagre-resign ni BP Sara. Kasi magmula po ngayon, no, mapapangatawanan niya, magkakaroon na siya ng panahon para maging leader talaga ng oposisyon, no? Magiging leader po siya ng oposisyon, napakaswerte po ng oposisyon. Siyempre, madudurog na sila Laila de Lima. Ang tsansa na lang nila Laila de Lima na makasurvive. Hindi nila pwedeng i-claim na sila oposisyon eh. Tanong ko, kailan nyo inoppose? Ang opposition po, meaning yan, mag-o-oppose kayo. Mawawala po sila pag sila hindi po tinanggap. Pag nireject sila ng administrasyon, ayaw namin ka-unit team yung mga dilawan at wala naman silbi yan. Halimbawa. Pero alam nyo, bilib na bilib ako sa mga BBM supporter. No? Kayang-kaya po silang utuin ng mga dilawan at kakamping. Payag sila eh. Payag sila na ang DepEd Secretary si Leni Robredo. Mga dalawa lang po yan eh. Mga walang prinsipyo or talagang mahihina kokote. Hindi ba yan si Leni Robredo ang tumawag sa presidente natin? Natin. Presidente nyo, no? Presidente ng Pilipinas na sinungaling, 'di ba? Tamad. Hindi nagpapakita kung saan may problema. No? Ang tunay na oposisyon sila Leni. Alam mo ba meaning ng oposisyon, Brad? Ang oposisyon, oppose, no? Willing kang mag-oppose
sa nakaupong administrasyon. Di ba? Kaya ka nga oposisyon. Hindi naman po sila nag-oppose. Supporter po sila ng Marcos Romualdez tandem. Wag na po tayo magbulahan. Natutuwa po kami dahil kahit hindi pa po nagsasalita si BP Sara, yun po ang projection natin lahat, no? Pakinggan natin. Ito po ang magandang sinabi ni sa kanyang ano na rin, no? Sa kanyang saan ba yung sinabi nito ni Franz Castro? May sinabi si Franz Castro. Sabi ayon kay Franz Castro ay open war. Open. No? BP Duterte's cabinet resignation signals open war with Marcos. Pwede po magkatotoo yan. Di ba? Hindi naman yung war na gera, no? Yung ibig sabihin talagang one-on-one na yan, no? President Marcos versus Sara Duterte as opposition. Gumaganda po yung kalagayan natin ngayon. Nagiging makulay ngayon ang mundo ng politika sa Pilipinas. Pabor na pabor yan sa mga vlogger. Araw-araw may bagong balita. Araw-araw may bagong pag-uusapan. Di ba? Paldo. 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 ang mga vlogger niyan. Bakit naman kami magtatras sa dilawan? Ikaw naman kalaban na ang mga Duterte po ay consistent. Yung mga Marcos, hindi po, nagtataka nga ako no? Ang Marcos po ang binanatan niyan dekada ng mga dilawan. Pero very willing silang makipag. Yan po, diyan nyo po makikita. Sa tingin nyo po ba may Duterte? Mayroong pong Duterte supporter na gustong makipag-alyansa sa mga dilawan at kakamping? Kalokohan po yan. Yan po ang mga grupo ng tao na talagang hindi mo mapagkakatiwalaan. Yan po, yung mga dilawan. Pinaka-worst na maging kakampiyan. Kaya naman ng mga Marcos yan. Wawaisan nyo pa ba yung mga Marcos? Kaya ng Marcos Romualdez yan. Pasutilan lang Mananalo ba kayo dyan? Pareho po nilang kinain. Marcos at mga dilawan, pareho po nilang kinain yung kanilang mga isinusuka. Yan po pinakamahirap sa lahat, no? Kaaway niyong mortal tapos magkakainin nyo. Mga walang prinsipyo pare-pareho. Iba po yung iba po yung yung kasabihan na in politics there is no friends nor enemies, only no permanent friends or enemies. Meron pong sa politika, meron pong kahit na anong mangyari hindi mo makakasundo. Tayong mga Duterte supporter, etong mga dilawan at kakamping, kahit kailan hindi natin makakasundo yan. Pero yung mga Marcos, yan yung mapapakita kung sino may mga prinsipyo. Ayan na lang mga vlogger na yan. Sino mga sikat na vlogger ang hindi Duterte dati? Magbigay kayo. Ako, unahan ko na. Yung tatlong kilala ko. Si Abe, si Jared, tsaka yan si Maravillas. Duterte lahat yan. Ngayon, panayambanat sa Duterte, di ba? Mga wala pong prinsipyo kasi. Yan po ang katangian ng mga walang prinsipyo. Tapos ngayon sila magkakampi. Ang tuwa ko lang pag ang
Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.